Ngayong araw mga mare ay nag-general cleaning kami sa condo namin kasi natapos na ang condo renovation at lilipat na kami dito bukas. Kaya tara mga mare, samahan nyo kami. So dito mga mare, sinisimulan na nilang lagyan ng fluted panel yung pintuan ng CR namin. Ito na lang pala yung kulang para dito sa living area namin mga mare at tapos na lahat. Ganito pala yung magiging kalabasan ng pintuan ng CR namin mga mare. Yun bang parang karugtong lang siya ng wall dito kaya hindi siya makikita agad, hidden CR siya kumbaga. Naisipan namin gawing hidden CR siya mga mare para matain na lang yung mga guests dahil hindi nila nahanap yung CR. Pero syempre, joke lang yun mga mare ha, baka seryosohin nyo. Ang totoo niyan kasi mga mare, mas maganda kasing tingnan ang living area at mas malaking tingnan kung walang nakikitang pintuan ng CR. Which is katabi lang naman ng TV console namin. At para mas aesthetic tingnan at mas maluwag tingnan ang living area namin. At alam nyo mga mare, mas unique kasi kapag may ganito ka sa condo or bahay nyo. At eto din talaga yung parang unique sa amin kasi nga may hidden CR yung condo namin. Alam nyo kasi mga mare, kami lang talaga dito yung may hidden CR. At syempre, naisipan namin na mas makaka-attract din talaga ng mga customers or clients kapag may uniqueness yung pinaparentahan naming condo. Kaya isa rin sa mga tip ko talaga mga mare kapag nagnenegosyo kayo, humanap ka ng bagay or serbisyo na wala sa iba. Dahil dun sila mas naa-attract sa mas iba at mas maganda at syempre mas mura din. Sa mga oras na to pala mga mare ay natapos na lahat ng trabaho ng contractor namin dito sa condo. Natapos na yung renovation namin para sa living area, CR at sa kitchen pero may mga idadagdag pa kaming slight renovations para sa ceiling namin dito sa living area at dining area. Pati na rin sa mga bedrooms namin mga mare, may idadagdag pa kaming renovation doon which is lalagyan pa namin ng cove lights kada bedroom. Tapos papipinturahin pa namin yung mga pintuan nitong dalawang bedroom namin para mabagay naman sa aesthetic na design ko. Lahat ng mga idadagdag naming renovations dito mga mare ay sa susunod na lang namin ipapagawa pagbalik namin dito sa Cebu. Sa mga oras na to mga mare ay naglinis muna kami dahil natapos na sila at bukas kasi ay lilipat na kami dito at dito na muna kami mag-i-stay. As of now kasi mga mare ay nagrerenta muna kami sa hotel kasi inaantay talaga namin matapos nila ito at para ma-monitor kasi namin yung trabaho nila. At ngayon nga ay natapos na kaya tuwang-tuwa talaga kami dahil sa wakas after almost 2 months ay natapos na din itong condo renovation namin. Kaya eto kami mga mare, excited na rin kaming lumipat kaya kinagabihan after nilang matapos yung mga trabaho ay naglinis na rin kami agad para bukas ay makalipat na kami dito. At ito yung asawa ko, nilalagyan niya ng lacquer thinner yung sahig para makuha yung mga dumikit na mga dumi. Dapat pala kasi mga mare, hinuli na lang ilagay yung vinyl plank namin pag natapos na lahat ng renovation para hindi marumihan. Pero buti na lang din talaga mga mare ay hindi talaga nasira yung vinyl plank namin at totoo nga talagang hindi siya madaling nai-scratch at napupunit agad. Pero may kamahalan din talaga itong vinyl namin mga mare pero worth it naman kasi makakasiguro ka naman sa quality nito. At eto naman ako mga mare, pinupunasan ko yung mga dingding kasi yun yung inutos ng asawa ko. Ang sabi ko naman ay hindi naman yan marumi kasi wala din naman akong nakikitang dumi kasi nga puro puti lang naman yung nakikita ko. Pero nung napunasan ko na ay nagulat na lang ako nung tiningnan ko yung basahan ay sobrang dami palang alikabok. Ayan o, tingnan yung mga mare, ang dumi pala at hindi ko lang pala nakikita kasi nga puti yung kulay ng dingding namin. Kaya mga mare, hindi talaga dapat sinajudge natin agad ang isang bagay or tao base lamang sa kung ano lang ang nakikita natin sa ating mga mata. At bago tayo manghusga ay kilalanin muna natin yung tao. Huwag tayong manghusga ng kapwa kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng taong hinuhusgahan natin. At saka may kasabihan tayo mga mare na yung taong minamaliit or hinuhusgahan, siya pa yung tinataas ng Diyos. At yung taong walang ginawa kundi manghusga sa kapwa ay siyang binababa ng Diyos. At dito pala mga mare ay pinupunasan ko yung malaking salamin namin para maging makintab. At dito nga ay inutusan kong videohan ako ng asawa ko habang ako ay nagpupunas ng salamin. Pero alam nyo mga mare, di ko talaga maiwasang matawa kasi nga nakikita ko yung mukha ng asawa ko sa may salamin. At ewan ko ba mga mare, at bigla na lang talaga akong natatawa kapag nakikita ko yung asawa ko. Tingnan niyo naman kasi itong asawa ko, oh, parang king koy talaga.
Wala talagang araw mga mare na hindi yan kengkoy at walang araw talaga na hindi niya ako napapatawa. Hindi na pala kami kumuha ng tagalinis dito sa condo namin mga mare. Yung iba kasi nagpapa-deep cleaning sa mga cleaning services pero naisip namin na kami na lang ang maglilinis. Kasi mga mare, makakatipid pa kami sa pagpapalinis dahil nasa 4,000 to 5,000 pesos yung range ng pagpapalinis pag ganon. At saka nalinisan na rin kasi ito ng mga trabahante ng contractor namin bago sila umalis mga mare. Kasi isa daw yun sa trabaho nila na linisan ng area kapag natapos na sila. Kaya salamat pala sa mga trabahante na naglinis dito dahil konti na lang yung kailangan naming linisan ngayon. At alam nyo mga mare, mas maganda din kasi maglinis dahil nga na-exercise yung katawan namin minsan. At puro kulitan at chikahan nga lang kami dito habang naglilinis kami dito. Wala din naman kasi kaming mga trabaho sa opisina mga mare kaya okay lang sa aming maglinis. Tambay sa bahay lang kasi kami kaya kahit mag-whole day kaming maglinis dito ay hindi kami mamomroblema na maaga pa kaming gigising kasi may pasok pa sa trabaho bukas. At syempre mga mare, gusto din namin kami lang maglilinis kasi nai-enjoy naman namin yung ginagawa namin. Kasi nga excited na kaming makalipat sa sarili naming kondo. Iba talaga ang pakiramdam mga mare kapag natapos na yung pinapagawan yung bahay or kondo. Alam nyo yung feeling na hindi ka talaga makakaramdam ng pagod kapag dumating na yung panahon na natupad na ang mga pangarap nyo. Puro excitement lang talaga at tuwa ang naramdaman namin dito habang kami ay naglilinis. Sa mga oras na to mga mare ay nililipat namin yung mga parcel ko dito sa master's bedroom dun sa dining area para malinisan namin. Sobrang dami ko pa nga talagang i-unboxing dito ng mga gamit sa condo namin mga mare oh. Saka ko na lang kasi i-unboxing ito kapag natapos na ang condo renovation at kapag nakalipat na kami. At since makakalipat na kami dito bukas ay makakapag-start na akong mag-unboxing nito. Kaya mga mare, abangan nyo rin yung mga unboxing videos ko ha. May mga irereko ako sa inyo ng mga gamit sa bahay na tsak ay magugustuhan nyo talaga. Dahil puro aesthetic at team puti at team kahoy ito ng mga gamit mga mare kung kayo ay katulad ko din na aesthetic person. Dito mga mare ay pinunasan ko rin itong foam namin kasi nga may mga kaunting alikabok pa talaga. Buti na lang din talaga mga mare at naka-plastic itong mga foams namin para hindi marumihan. Napakaputi pa naman tong cover ng foam namin. Oh naku, may stress talaga kami kapag wala itong plastic. At dito mga mare ay inilipat namin yung mga foams na dito sa guest room para malagay na din namin dito sa double deck. At natuwa nga kami dito kasi kasyang-kasya lang talaga yung binili naming foams dito sa aming double deck. Tapos pinunasan ko rin itong dalawang foams dito at naka-plastic pa nga talaga ang mga ito oh. Kasi tatanggalin na lang namin itong mga plastic na ito kapag maglalagay na kami ng mga bedsheets. Sa susunod na lang pala namin isa-set up yung mga beds dito mga mare pagbalik namin dito sa Cebu. Pag natapos na talaga ang full renovation ng condo namin at masimulan na namin itong maparentahan. At dito mga mare ay pinupunasan din namin yung mga dingding sa kwarto kasi may mga alikabok pa talaga. Paulit-ulit ko ding pinunasan itong pintuan ng kwarto namin kasi hindi nakukuha lahat ng alikabok sa isa or dalawang punas lang. Medyo nakakapagod din pero patuloy pa rin kami sa paglilinis para makalipat na kami dito bukas. Natapos ko na nga ditong linisan yung dalawang kwarto namin mga mare. At sunod ko namang pinunasan itong fluted panels habang yung asawa ko naman ay naglilinis sa CR. At sa wakas mga mare, natapos na din kaming maglinis. Mag-aalas 11 na pala ng gabi kami natapos maglinis dito mga mare. At tingnan nyo naman mga mare, grabe, ang ganda na talaga ng condo namin. Tingnan nyo naman, mas gumanda siyang lalo nung nalinisan na namin. Napaka-elegante and at the same time, napaka-aesthetic tingnan. At tingnan nyo naman itong asawa ko mga mare, oh, may pasayaw-sayaw pa talagang nalalaman habang nagpupunas siya dito sa may TV rack namin. Sa mga oras na ito mga mare ay nililigpit na ng asawa ko yung mga tools niya na sponsored ng Inco. Char! Pero bikin naman. Alam niyo mga mare, kung yung ibang mga lalaki ay hilig nilang mangolekta ng mga sapatos at sombrero, ito namang asawa ko ay tools naman yung hilig niyang kolektahin. Kasi nga, nagagamit niya palagi sa mga mas makabuluhang bagay. Napakahilig niya kasi talaga sa mga construction works. Kaya bagay na bagay din talaga sa amin yung mga ganitong negosyo, yung mga bahay paupahan. Kasi dito, na-apply din talaga namin yung mga skills namin sa mga ganitong negosyo. At habang nagpapahinga na ako dito mga mare, ay naisipan kong buksan yung bintana para maipakita ko na rin sa inyo mga mare yung view dito sa condo namin paggabi. At tingnan nyo naman mga mare kung gaano kaganda yung view tuwing gabi dito. Grabe, napakagandang tingnan ng mga city lights dito oh. Buti na lang talaga mga mare na ito yung view na pinili ko kasi nakumpara ko dun sa ibang unit kasi nakakaunti lang yung city lights na nakikita kasi yung iba ay nahaharangan ng malalaking building
building at yung iba naman ay nakaharap sa sementeryo. Which is for me mga mare ay nakakatakot naman talagang view mo ay sementeryo, diba? Hindi talaga ako nagkamali na ito yung view na pinili ko kasi tingnan nyo naman kung gaano kadami ang lights na makikita nyo dito. By the way mga mare, sa mga nagtatanong kung saan ito nakaharap pala ito sa AS Fortuna Street, Mandawi, Cebu at kitang-kita nyo din yung mga sasakyan na dumadaan dito. Ako lang ba mga mare na kapag nakakakita ako ng mga city lights ay parang nakakagaan sa feeling? Para kasi akong nakakakita ng mga maraming stars na kumikislap. Kayo din ba mga mare? Natutuwa din kayo kapag nakakakita ng mga city lights? Pa-comment nga. At tingnan niyo nga itong asawa ko mga mare, oh, patuloy pa din siya sa paglilinis ng CR. Napakasipag naman kasi talaga ng asawa ko mga mare, kaya ang swerte ko talaga sa asawa kong ito. Eto na yata yung taong wala talagang kapaguran. At sa wakas, natapos na din kami sa paglilinis at kita nyo naman yung mga itsura namin mga mare, oh, sobrang haggard na. Pero kahit pagod yung mga katawan namin ngayong araw, ay sobrang saya naman ng aming mga puso. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings na binibigay niyo sa amin. So ayun lang muna sa ngayon mga mare, sana nag-enjoy kayo sa videong ito. Sa susunod ulit, bye!